Hindi ang buong savings o perang nakaimpok sa bangko ang kakaltasan ng 20% tax sa ilalim ng bagong batas, kundi yung interest income lang o yung tinutubong interest ng savings product. Ayon sa Department of Finance, sa bisa ng Capital Markets Efficiency Promotion Act na epektibo simula nitong July 1, ginawang isa na lamang ang interest income tax rate o antas ng buwis sa lahat ng deposit product. Kahit gaano pa katagal ang maturity period nito. Sakop ng deposit product ang regular savings at yung naka-time deposit. Sabi ng DOF, sa bisa ng bagong batas, ginawa lang fair o patas ang tax system. Hindi tulad noon na may mas mababang tax rate o exemption ang mga naka-time deposit na mas matagal ang maturity. Pabor lamang daw yan sa mga may kaya na hindi galawin ang kanilang pera ng mas mahabang panahon. Mananatili namang tax-exempt ang interes sa savings product ng Pag-ibig, SSS at GSIS. Matagal na, may 20% yan, hindi bago yan. 1998 pa ho yan. Yan ang ginawa doon sa SEMEPA, tinanggal lang yung exemption ng mga mayayaman na 0.4% ang meron long-term savings.